Mga kababayan, maraming salamat po sa paghihintay sa ating pinaka-latest weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ngayon po aalamin natin kung kailan ang pagpasok ng bagyo sa loob ng ating bansa. Kasama na rin po ang mga lugar na maaapektuhan nito. At kung etong bagyong nasa labas ay lalakas pa ba o ito ba ay magiging super typhoon. Lahat po yan ay aalamin natin. Pero bago ho natin simulan, baka naman ho pwede nyong i-like at i-share yung update sa lagay ng ating panahon para malaman ho ng ating mga kababayan. Muli, narito ang inyong lingkod para magbigay ng ating latest weather update. Sa pinaka-latest po natin na update, ito pong bagyo na nasa labas ng ating bansa. Para hindi ho kayo maguluhan, ito po ay may international name na hagupit. Yung hagupit po, international name niya. Hindi po yan pangalan ng bagyo sa loob ng ating bansa. Pagpasok niyan bukas sa loob ng ating PAR, tatawagin pong bagyong Kaloy. Sa pinaka-latest po nating update, ang bagyo pong nasa labas ng ating bansa o Tropical Storm Hagupit, meron pong lokasyon na 1,515 kilometers east of northeastern Mindanao. Mas lumakas po ito ngayon sa 75 kilometers per hour at yung bugso niya ho nasa 105 na. Pa westward po ang kilos, medyo bumilis sa 20 kilometers per hour. Ngayon ho ay ipapakita ko sa inyo yung ating tinatawag na track and intensity forecast dito po sa Tropical Storm Hagupit. Ang bagyo po na ito ay categorized bilang level 2 na category po ng bagyo, which is hindi pa naman ito sobrang banta, pero mag-ingat at maging handa po tayo. Kung makikita ho ninyo sa ating pinakamapa, ito po kung makikita nyo, ang pagpasok po nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay alas 8 po ng gabi ng Sabado. Bali bukas po yan ng gabi. Pagdating po ng umaga ng linggo hanggang po sa Lunes, diyan po mararamdaman yung epekto ng trap o extension po ng hangin ng Tropical Storm Hagupit. At kung makikita naman natin sa ating track and intensity forecast, hihina po ito sa pagiging tropical depression pagdating naman po ng Monday po ng umaga. Sa Martes ng umaga, tropical depression hanggang sa maging LPA pagdating po ng Wednesday. So nawala na po yung banta o yung sinasabi natin paglakas nito, hindi siya nakikitaan na magkakaroon ng rapid intensification base po sa kanyang area of probability o sa kanyang pinaka-latest po na mapa, which is good news po ito para sa mga kababayan natin. Ano naman yung mararanasan? Yan po ang tanong sa atin. Ano ba? Malakas na hangin ba? Maraming ulan? Dahil nga po categorize itong bagyo bilang isang tropical storm, level 2 na category, mga pag-uulan po ang aasahan natin sa mga direktang lugar na maaapektuhan. At mamaya po, ibabanggitin ko po yung mga lugar na maaapektuhan. At muli, samahan nyo ako, silipin natin yung ating live na mapa at dito makikita ho ninyo yung pagpasok, yung area of probability, yung mga sinusundan na track ng bagyo. Makikita ho nating mabuti. Ito po yung gustong-gusto ko laging ipinapakita sa inyo, pero meron talaga tayong ebidensya sa kilos at galaw po ng bagyo. So kung makikita ho ninyo, halos talagang pabilis ang pagkilos nito papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi ho natin ito nakikita ang magla-landfall. Wala hong siyang landfall scenario, pero nakikita nyo ba yung naka-highlights na yan na bilog? Yan yung kanyang area of probability. At yan yung hangin na possible na makaapekto sa Eastern Visayas, ilang bahagi po ng North Luzon, at ito po sa may bandang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Yung pagpasok niya sa loob ng ating PAR, no, alas 8 ng gabi ho ng Sabado, ito po, explain ko po mabuti kung saang lugar po ba siya makakaapekto o kung saan siya lalapit. Pagdating po mga kaibigan ko, mga kababayan, no, ng May 9, 2026, alas 8 po ng gabi, ang magiging lokasyon po ng bagyo ay 985 kilometers east of Eastern Visayas. Sa loob na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 10, sa ganap po na alas 8 ng umaga, 835 kilometers east of Eastern Visayas naman ang magiging lokasyon po ng bagyo. And then pagdating ng May 10 pa rin ng alas 8 po ng gabi, 695 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. At magiging tropical depression naman siya pagdating po ng May 12, 610 kilometers east of Vera, Catanduanes. At pagdating naman po ng May 13,
Ito po, isang ganap na lamang ito na low pressure area. Bagamat sa ngayon, maganda balita ito, wala siyang kasunod na panibagong bagyo. Ito kasi nakikita natin na yan is categorized bilang isang LPA na low chance ang category. So pwede may chance itong malusaw sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Bagamat pakikita nyo wala naman itong direktang epekto, ito yung ating patuloy po na pinaghahandaan, yung pagpasok po niyan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong hapon din po sa ilang parte po ng Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao at North Luzon, nakakaranas na po ng makulimlim, no, na panahon kahit meron tayong easterlies. At bukod po dyan sa bagyo na nasa labas at papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, apektado pa rin tayo ng tinatawag po natin na easterlies o yung maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Tara silipin natin yung mga lugar na apektado naman po ng easterlies. Sa forecast weather condition ho natin, makinig ho kayo mga kababayan, sa area pa rin po ng Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BARM o BARMM, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan, Kudarat, Siquijor at Palawan, apektado pa rin ng easterlies. So ang easterlies, ang epekto nito ay pwedeng magbigay ng mga local thunderstorms pagdating po sa hapon at sa gabi. Kaya naman kung makaranas ngayong hapon at sa gabi hanggang bukas ho ng mga pag-ulan, yan ay possible dahil din sa mga local thunderstorms. Dahil lang bagyo na nasa labas ng ating par, hindi pa yan agad-agad magbibigay ng direktang malalakas na epekto. Sa parte po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, apektado din ng easterlies o malinsangang hangin. Ang hangin po na nakakaapekto sa atin ngayon, ito pong easterlies. Ang southwest monsoon, wala pa po sa ngayon, hindi pa natin ito nararamdaman and officially wala pa talaga. Ang pagpasok po ng habagat ay sa tag-ulan. Ngayon po ay nasa transition period na tayo sa tag-init papunta po sa tag-ulan. Unti-unti na po natin yung nararamdaman at nararanasan at ang mga senyalis niyan, yung pagpasok po ng mga bagyo dito sa may bandang silangan ng ating bansa. Kapag wala po tayong habagat, magi-stay lamang yung bagyo sa ganitong category. Level 1, level 2, hindi na po ito lalakas dahil sa dulo makikita nyo, babalik sa tropical depression hanggang sa maging low pressure area. Ay ibang senaryo, pag merong habagat o southwest monsoon, natitrigger o pinapalakas niya po kahit mahinang low pressure area o yung mga bagyo naman pumapasok o nagiging malakas, nagkakaroon ng rapid intensification. Ang pinaka-iingatan at i-monitor natin dito, yung pinaka-sentro po ng bagyo. Hindi naman yan magkakaroon ng direktang landfall. Ito kasi yung ating landmass, masyadong malayo. Yung naka-highlights po na yan, saka yung hangin na yan, yan po yung tinatawag na extension po ng bagyo o yung pinakabuntot po ng mga bagyo na siya namang nakakaapekto. Dahil sa pag-ihip, pababa ng easterly, sumasabay po itong area of probability or extension po ng hangin ng bagyo. Kaya naman, pagdating po ng Lunes, Linggo, Martes, may mga tsansa ng mga pag-uulan sa Eastern Visayas, silangan po ng Mindanao at ilang bahagi po ng North Luzon. So maiibsan yung sobrang init na panahon ngayon at yan na yung senyales, papunta na rin tayo sa tag-ulan. So mga kababayan ko, sobrang maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Saan man ako magbigay ng update, lagi niyong sinasamahan si Kuya Francis. Thank you so much po.